Aminado po ang pamunuan ng MRT at LRT na marami pong components ang mga mass rail transit na niluma na po ng panahon. At sa pinapatupad pong singil sa pasayan ng MRT at LRT, masisimulan po ang rehabilitasyon ng mga tren. Pero ang tanong kung mapapaginhawa ba nito ang biyahe ng mga pasahero? Narito po ikalawang bahagi ng Target Quick Response. Normal na kung ituring ng mga pasahero ng MRT at LRT ang amazing race na pagsakay sa tren dahil sa dami ng taong nag-uunahan. Ang problema, di sapat ang bilang ng mga tren na bumabiyahe sa dami ng mga pasaherong kailangan serbisyohan. Habang iba'y pumapasada, ang iba naman dumaraan sa maintenance at check-up. Hindi pwedeng non-stop ang biyahe ng bawat tren dahil mas madalas na aberyang abutin pag nagkataon. Ang mga gulong halimbawa, mabilis mapudpud. Kailangan kasi itong pakinisin para hindi maging matagtag ang takbo ng tren. Ang ilang bagon, mahigit 30 taon na, hindi pa rin nagre-retiro. Di na rin maiwasan ng mga aberya, dala na rin ang dami ng pasahero. Sa 14 na pangunahing aberya sa tren na naitala ng GMA News Research mula 2011 hanggang Hulyo ng ngayong taon, 9 sa mga ito nangyari sa MRT. Comparing MRT3 at saka Line 1, mas maraming pasahero sa MRT3. Mas maiigsi yung bagon nila. So, anong nangyayari? Talagang nagiging overloaded yung mga tren. Kapag overloaded yung tren, safe pa rin siyang sakyan. Walang problema doon. Kaya lang, pag overloaded siya, madali siyang malaspag. Nagiging mas mabilis yung breakdown. Para maibsan ng mga ito, dagdag budget ang kailangan ng pamunuan ng mga tren. Ang budget na ito, kukunin nila sa napipintong dagdag pasahe ngayong Agosto hanggang sa susunod na taon. Saan mo kukunin yung pondo? Kailangan mo ng additional funding kasi yung kinikita mo araw-araw, kulang. Kasi naluluma yung system mo eh. After 10 years, marami ka nang dapat palitan. Wala na raw atrasa ng dagdag pasahe. Sigurado na yon kasi nga, sabi nga namin, inuulit-ulit namin lagi yan, noong 2011 pa ito na-aproban, hindi lang ito in-implement. Nagkaroon lang ng suspension. Now, we're going to implement it. Oras na masimula naman ang pagsasaayos ng mga train system at pagdaragdag ng mga istasyon. Makakaasa naman daw ang publiko sa mas maayos na serbisyo. Yun nga lang, pagsapit pa ng 2015. Nakatakda ring magpatupad ng Integrated Fare Collection System kung saan ang isang ticket ay maaari ng paloodan sa mga sari-sari store at pwede na rin gamitin sa LRT at MRT. Bawas pila sa mga pasahero pero ang inaasam na maginhawang biyahe, wag daw masyadong asahan. Mass transit yan eh. So don't expect na pag naayos natin lahat ito, lahat ng pasahero mo makakaupo na konbinyente. Nila, di naman kasi ginawa sa biyahe ang pangunahing sukatan sa pagiging epekto ng mass rail transit. Ang standard na tinitignan talaga dyan is yung tinatawag natin na headway. Yung headway is gaano kabilis yung interval ng tren mo. Ang international standard is 2 to 3 minutes. Yun ang objective natin. Pero kahit dito, bagsak pa rin ang MRT at LRT na may 5 hanggang 7 minutong headway. Tis-tis muna para sa mga pasahero ng MRT at LRT habang hindi pa rin ay patutupad ang mga reforma sa kanilang istasyon. Ugaling magbaon ng maraming pasensya at maghanda sa umatikabong tulakan tuwing sasakay ng tren.